Kung yan ang sinasabi niyong mga DDS, lalo na po itong si Panelo, o di sige, kung etong lahat na nangyayaring ito ay demolition job laban kay Digong at kay Sara Duterte, sige na, demolition job. Kasi dapat talagang i-demolish etong mga ito. Dapat talaga patumbahin etong mga ito. Dapat talaga walang puwang sa lipunan ang mga Duterte. Lalo na po etong si Sara Duterte. Hindi pa ba talaga marok? Hindi niyo pa talaga makita kung ano ang klaseng kaugalian meron etong si Sara Duterte at ang mga Duterte? Talaga lang. Hmm. Yan yung madalas na rason, demolition job, paninira. May kaugnayan sa 2028 election, presidential election. Kung titignan natin mabuti, totoo, lahat ito may kaugnayan. Kasi dapat talaga, wala na siya sa 2028. Hindi na siya pwedeng makatakbo sa 2028. Kaya nga, ngayon pa lang, kailangang trabahuin na ng mga kongresista, ng mga senador, sa tamang proseso. Nagtatrabaho yung mga yan, tinatrabaho nila ito sa tamang proseso na ayon sa batas. Dahil talagang dapat may panagutin. Malaki ang pananagutan ng isang Sara Duterte sa ating bansa. Napakaraming resibo. At lahat ng yan ay siguradong may patunay. Siguradong matitibay na resibo at dokumento. Demolition job. Hindi pwede sigurong, mas maganda sigurong sabihin na sirang-sira na ang mga Duterte. At ang may kagagawan niyan ay sila rin mismo. At kayo, etong mga nasa paligid ng mga Duterte, ng mga DDS personality, may contribution kayo kung paano ang mga Duterte ngayon ay bumabagsak. Kung paanong aligaga kayo kung ano yung plan B or plan C. Dahil ramdam nyo na ang pagbagsak ni Sara Duterte. Madalas ko sabihin ito na dapat talaga silang pabagsakin. Dahil wala silang puwang. Walang puwang sa ating lipunan ang mga taong hari-harian, naghahari-harian at sakim sa kapangyarihan.